Magandang gabi po sa inyo, Lolo Cardo. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Elsa. May kukwento akong karanasan na hindi namin makakalimutan ng aking asawa. Nung tumira kami sa isang boarding house sa Rizal, hindi ko na lang po papangalanan ang boarding house na iyon para na rin sa kaligtasan ng iba. Naway magbigay babala ito sa inyong mga tagapakinig. Taong 2019, nang lumipat kaming mag-asawa mula sa Batangas papuntang Rizal. Ako po ay isang call center agent habang ang asawa ko naman po ay nagtatrabaho bilang service crew sa isang fast food restaurant. Naisip namin na mas makakatipid kami kung doon kami titira dahil malapit iyon sa aming pinapasukan at mura na rin ang renta. Nakatira kami sa isang luma at malaking ancestral house na ginawang boarding house. Sa unang tingin, mukhang matibay pa naman ito kahit pa medyo napaglipasan na ng panahon. Nasa second floor kami nakatira. Sa umpisa, akala namin ay perfect na lugar na ito para sa amin. Pero nagsimulang magbago ang lahat ilang linggo pagkatapos naming lumipat. Isang gabi, mga bandang alas 11 kagagaling ko lang sa trabaho. Pagpasok ko sa bahay, tahimik ang paligid. Ang asawa ko ay madalas na una nang umuwi, kaya tulog na siya nang dumating ako. Habang papunta ako sa kwarto, narinig ko ang tunog ng pag-iyak mula sa banyo. Sa una, inisip ko na baka guni-guni ko lang iyon. Dala na rin ng pagod sa trabaho at antok. Pero habang tumatagal, palakas ng palakas ang iyak. Kinilabutan ako. Sinilip ko ang banyo pero wala naman akong nakita. Bumalik na lang ako sa kwarto at niyakap ang aking asawa. Kinabukasan, sinabi ko sa kanya ang aking narinig kagabi. Inisip lang namin na baka may ibang boarders lang na nagkaproblema kaya umiiyak. Pero nung sumunod na gabi, narinig ko ulit ang iyak, mas malinaw at mas malakas na ngayon. Paulit-ulit na parang may hinanakit. Dumating sa punto na hindi ko na matiis. Kinausap ko na ang landlady. Sabi niya, walang ibang boarder sa second floor maliban sa aming mag-asawa. Sabi ko sa aking asawa na lumipat na kami. Pero dahil sa limitadong budget, di pa kami makahanap ng malilipatan agad. Kaya tiniis namin ang mga sumunod na gabi. Isang gabi, habang nasa trabaho ako, tumawag ang aking asawa. Nagsumbong na pati siya, nakakarinig na ng iyak. Takot na takot siya. Hindi ko na mapigilan, umuwi ako agad. Pagdating ko, nakita ko siya sa sala, nanginginig at mukhang natataranta. Nung sumunod na gabi, nagdesisyon kaming magpatay ng kandila at magdasal. Sabi kasi ng matatanda, nakakatulong ito. Habang nagdarasal kami, biglang bumukas ang pinto ng banyo at lalong lumakas ang pag-iyak. Parang may halong galit at bigati. Hindi na kami nakakibo sa takot. Tumagal ang mga gabing ganoon ang aming nararanasan. Hanggang sa isang gabi, may nakita kong anino sa banyo. Isang babaeng nakaputi. Duguan ang mukha at umiiyak. Tumakbo ako papalabas ng kwarto, sumisigaw. Pumunta kami sa landlady at ikinuwento ang aming nakita. Sabi ng landlady, matagal na raw ang kwento ng babaeng iyon. Isang dating boarder na nagpakamatay sa banyo dahil sa depresyon. Simula noon, nagdesisyon kaming lumipat ng ibang boarding house nung nakasahod na. Hindi na kami nagtagal sa bahay na iyon.
Sa mga gustong mag-board sa Rizal, mag-ingat kayo. O sa kahit saang boarding house o paupahan, hindi lahat ng mura at malapit ay maganda. Ang karanasang iyon ay nag-iwan ng marka sa aming mag-asawa nang hindi namin malilimutan. Maraming salamat po Lolo Cardo sa pagbibigay ng pagkakataon na mabahagi ang aming kwento. Sana ay magsilbing babala ito sa inyong mga tagapakinig. Huwag kalimutang magdasal at laging mapagmatyak. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwento at misteryo tungkol sa ating bayan. At kung kayo rin ay may karanasan na nais ibahagi, maaari kayong magpadala ng inyong kwento sa aming email na nakalagay sa description box. Hanggang sa muli mga apo at ingat sa inyong mga panaginip.